Okay, extra video tayo sa BTC. Ah, siguro itatitle ko tong video na to. Siyempre may nakalagay extra video, then boldest prediction in crypto history. Siguro din, adi natin masasabi, baka magkamali ako, no? Pero gusto ko lang ano, no, disclaimer lang, ang experience ko sa pag-aaral ng charting, trading, ganun. Basically ano lang, no, 2 to 3 years lang. So nag-start ako banda dito lang, no, sa bandang 2020, yan, sa mga ganito, 2021, mga ganyan. Ay lang ang experience ko mula dito hanggang dito lang. Okay? Ay lang ang experience ko. Pero sa buong mga taon na yon, ginagawa ko parang hobby at habit. So, parehas yun, no? Hindi parehas, more like, parehas yun ginagawa ko, hobby at habit, no? Na mag-aral ng charting, ng techniques, ng tradings. At yung inaaral ko yung mga katulong sa most likely longer time frame, no? So ang focus ko most likely sa mga swing trades up until long hodls ang actually kong mas forte, no? Yung mga shorter time frame at mga scalping, lalo na sa scalping, mahina ako sa scalping, no? So admittedly, mas marami akong loss sa mga scalping, pero yung ano ko kasi, yung pinaka goal ko sa trading, mahanap ang top at bottom. Kasi no, masarap sa feeling kapag nakapasok ka ng top ng short, nakapasok ka sa bottom ng long, ganun. Masarap sa feeling ng ganun, no? Pero syempre, napakahirap gawin nun, no? So ang ano ko, no, ang trading ko or yung goal ko actually hardest difficulty, no, kasi almost walang tao nakakahanap ng, merong mga tao nakakahanap ng bottom at ng top, no. Most likely yun yung mga billionaires, no, at ang mga super kraken na yung mga yon. Kung nahanap nila yung mga yon. Pero yun nga, gusto ko, ang goal ko, no, ang gusto kong mapag-aralan, mahanap yung top and bottom, no. So eto, no, yung gusto kong ipakita dito sa extra video na to, baka maging biggest, baka maging biggest and boldest prediction in history ng crypto, no? Kasi sa nakikita ko, at least sa impulse wave theory, at least sa data sa labas ng crypto, at least sa mga paparating in the future na rate cuts, at least sa fear and greed index, at least sa mga whale data, lahat sila nagpapakita ng signs of overheating at bearishness. Okay? So, eto. Simula tayo sa basics. I mean, hindi basics to, no? Actually, simula tayo sa technical analysis na impulse wave theory. At may basic na fibs lang, no? So, meron tayo dito 1.272. Meron tayong potential A, B, C na zigzag correction dito. Meron tayong tig 5 waves dito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Meron ulit tayong 1, 2, 3, saan babanda dyan, hindi ko sure, 1, 2, 3, 4, 5. Pero makikita natin yung structure. Meron tayong potential 5 waves dito, meron tayong potential 5 waves dito. So zigzag correction na ganito, zigzag correction. Okay? Tapos sa loob na itong B wave, meron tayong tatlong waves, 1, 2, 3. Okay? So ayun ang pinaka basic na nakikita ko dito sa move na to, ABC correction sa ngayon. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na C wave confirmed siya, kasi meron tayong 1.618 na targets na pwedeng maabutan at baka maging third wave to. Okay? So papakita ko ba't nagiging third wave ang 1.618, no? Bakit ganun? Okay, bakit ganito ang drawing natin na A, B, C, at but ine-expect ko na possible C wave lang to at magkakaroon tayo ng macro C wave na pababa. So ito, papakita ko sa impulse wave theory, meron tayong mga rules. Okay? So sa nakikita natin, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5 waves. Nangyayari madalas ang 5 waves sa zigzag correction. So magfo-focus tayo sa zigzag correction. Okay? So pupunta tayo ng itong zigzag correction sa Elliott wave na theory dito at least dito sa website nato, no? At most likely maraming tao ang nag-aaral ng ganitong klaseng or nagche-check ng mga ganito para masabi kung ano ba siya, kung tama ba tong gantong charting ng Elliott wave theory, no? So ang pinaka kailangan natin bantayan dito, wave B. So ito, wave B.
So, ito ang wave B natin. Itong macro wave B natin, ha? Wave B. So, tingnan natin, ha? Wave B is equal to 50%, 61.8%. So, basically, 618, 764, at 85.4 of wave A. Okay? Dito rin papasok yung rule of 50% retracement or 50% retracement rule. Okay? Na kapag sa 50% tayo nagre-reject, nagkakaroon siya ng continuation. So, andi dito ang 50% sa wave B. So, tatandaan natin na 50% of wave A ang wave B. Okay? So, ibig sabihin, dapat itong wave B na pataas na to, 50% lang ng buong to. Okay? Pero pwede siya umabot ng hanggang 0.88, no? Umabot siya hanggang dito. Pwede siya umabot ng ganyan. Pwede rin siya umabot dito. Pwede rin siya umabot dito sa mga bandang ganyan. Basta wag niya lang i-higher high to. Pero ang pinaka-point natin, nasa area tayo ng 50%. So, papakita ko hindi ko muna tatanggalin itong mga to. Gusto ko lang ipakita na nasa area tayo ng 50%. Mula dito sa taas, hanggang dito sa wave A, nasaan ang 0.5. Andi dito sa area kung saan tayo nagte-trade ngayon. So, medyo nasa taas si BTC ngayon, no? So, okay. Nasa taas siya. Dapat bullish tayo, no? So, actually, pwede yun, no? Pero pinakita ko sa inyo last time, no, na may mga times na nag-wick down si BTC. So, for example, meron tayong push to the upside dito, no? 50%. 50% to. Ito, pupunta tayo ng weekly, actually. Yan. Ulitin natin, ha? Mula dito sa pinakailalim bottom papunta dito sa pinakataas, makikita natin meron tayong wick down, meron tayo actually mga closes, pero 50% retracement rule to. Okay? Then tsaka siya nag-pump. No, ibig sabihin hindi niya na fully break down si BTC or itong 50% retracement rule na to. Meron din siyang support dito, no? Meron din siyang confluence sa support. Okay? Then nag-pump siya. Okay? So dito pwede rin tayo maka-expect dito sa area to. 50% retracement rule. Makikita natin meron tayong mga closes above, magko-close below, magko-close above ulit. Hindi pa natin sure kung magko-close above ulit, no? At potentially, pwede tayong magkaroon ng drop. Like dito sa area to. Okay? Like dito sa area to, no? So, gusto ko lang kayong maging aware na pwede tayong mag-wick up, pwede tayong mag-wick down sa 50% retracement rule. Which is, pasok siya dito sa pinag-uusapan nating wave B. 50% of wave A. Isa yon. Okay? Ang next one natin, ang C wave. So, meron tayo dito. A, B, C. Okay? Ang typical target ni C wave ay yung retracement or more like ang Fibonacci extension ni A wave hanggang B wave. 1.272. Titignan natin. C wave. Wave C is equal to 618, 100, 1 fib. Yung pinag-uusapan natin kanina doon sa kaninang video lang, yung 1 fib at ang 1.272 or basically 1.236, no, hindi ko lang ginamit dito. Lagyan natin, pwede nating lagyan to, no. 1.236. Saan kaya natin pwede lagay? Dito siguro. 1.236. Okay. Zoom in tayo, nasan siya banda? 1.236. Andun pa rin naman siya, no? Almost hindi naman nagkaiba to, no? Pero 1.272 hanggang 1.236 ang mga targets ng C-Wave. Okay? C-Wave. Makikita natin dito, Wave C, 1.236 of Wave A. Ibig sabihin, ang Fibonacci extension nito ng Wave A, ito ang Wave A, itong maliit na to, mula sa ilalim, Wave A, papunta dito. Maburay natin tong isang fibs na ginawa ko. Yan. Doon siya sa area ng 1.236 hanggang 1.272 area. So, dito, meron tayong malakas na type of pwede natin ma-confirm in the future kung magbe-breakdown ba siya or magre-reject siya na meron tayong C-wave dito. Okay? Ibig sabihin, kapag meron tayong C-wave dyan, nakakomplete tayo ng wave B nakakomplete tayo ng wave B at masusupport tong idea na
meron tayong 50% retracement ng wave B. Okay, 50% ng wave A. Ng malaking to, ng malaking A wave na to. Okay? So, anong gagawin after nun? Magkakaroon siya ng kasunod na malaking C wave. Okay, malaking C wave. At ito ang lower low. So, kung maiintindihan nyo na yun, ano yung title ng video ko, ano yung biggest prediction ko, ano yung biggest, boldest prediction in crypto history, lower lows ang labasan. Okay? Explain natin yan kung bakit pwedeng mangyari. So, ito yung sinasabi ko, no, na ang C wave, if wave C, no, wave C is equal to 1.618 or 161.8% of wave A, wave C can be a wave 3. Ito wave 3 of a 5-wave impulse. So, ito pinapakita ko sa inyo to, no, na marami beses ko sinasabi na pwede tayo magkaroon ng A, B, C, at meron din tayong 1, 2, 3, no? So, ito yung A, ito yung B, at ito yung C, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Kapag umabot tayo ng 1.618 dito sa area to, yan, uusog lang, dadagdagan lang natin ng linya dyan, yan. Tapos dadagdagan na rin natin ng linya dyan. Ganon din dito, no? Yan. Tsaka yan. Okay? Kapag umabot tayo ng 1.618, nagkakaroon siya ng chance maging third wave. Okay? Nagkakaroon siya ng chance maging third wave. Exactly dito sa sinasabi ng rules ng zigzag correction na ganito na pwedeng maging ito, no? If wave C is equal to 1.618 of wave A, wave C can be a wave 3, no? Ng 5-wave impulse. So, ibig sabihin, magiging third wave siya. Pwede siyang maging third wave ng 5 impulses na to. No? Ito yung 4. Pwede siya maging wave 3 ng 5 impulses na to. Okay? Ayun yung meaning ng sinasabi sa rule na to. Okay? So, kailangan maging maingat tayo in case na mag-higher high si BTC ng mga bandang 50k. Kasi doon papasok ang potential invalidation ng malaking prediction na to. Okay? So, ibig sabihin, ganito Yan. Kapag umabot siya ng mga bandang 52k, yan, 50k area, ito, lalo na kapag the-break niya to, nagkakaroon tayo ng potential third wave. Okay? Ibig sabihin, aangat pa to pataas. Okay? Pero yun nga, wala pa tayo doon. So, sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung current price action niya na nasa 1.272 or 1.236 area. Yan, nandiyan siya sa area yan. Which is typical rejection area ng C-wave. Typical rejection area ng C-wave. Okay? 1.236. Okay? So, tapos na. Napag-usapan na natin yung technicals. Napag-usapan na natin yung rules ng impulse wave theory na pwede tayo mag-dump. Pero anong magbaback up nito kung totoo bang mangyayari to? Anong magbaback up? Oh, actually, meron pa pala, no? Yung zigzag correction 535, no? 535. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang kasunod dito 1, 2, 3. Then, ang most likely na mangyari dito 1, 2, 3, 4, 5 ulit. So, 5, 3, 5. Okay? Ayan, gusto ko lang maging clear para ma-clarify lang natin kung bakit meron tayong potential zigzag correction dito. Kasi ang start ng A-wave natin, 5. At madalas nag-e-end dyan sa isa pang 5. Okay? So, ay lang gusto ko i-point out Kaya, ang prediction natin dito sa impulse wave theory, pwede tayo magkaroon ng lower lows. Okay? Ang next natin, ang Fear and Greed Index. No? Ito ang live ata to. Di ko sure kung live to. Pero ang market sentiment natin sa ngayong araw na to, extreme greed. Extreme greed. So, kailan tayo nagkaroon ng extreme greed sa market? Nung nagkakaroon tayo actually dito tingnan natin, June 1 ng 2020. Tignan lang natin June 1 ng 2020. Asan yun? Banda dito, Banda dito, almost malapit na mag-breakout, Malapit na mag-breakout dito sa key level na to. So, anong next nating pwede tignan? So, nasan tayo? April ng, so, banda dito, Banda dito, ang pinakamataas sa Fear and Greed, April ng 2021. Tignan natin.
So mga banda ata dito yan, no? Ito, yung ATH most likely. Ito, ATH, no? ATH, ang matinding grid, no? Matinding grid. Okay? Nagstay tayo sa medyo mataas na ano, no? Mataas na grid dito for a long time. Okay? So meron tayong kasunod. Ito yung isang kasunod na week up, no, or like yung mataas na grid level. 67.3%. 67.3%, kailang anong year 'yon? August ng 2022. August ng 2022. Nasaan banda 'yon? Oh, dito pa pala 'yan, no? Dito. August ng 2022, no? Magbo-bottom out, no? So makikita natin bumagsak ulit tayo kasi may FTX crash din. Nagpump tayo, no? Nagpump. Ang pwede nating ma-check dito actually, no? Yung etong pump na to, nasa extreme grid, no? Nasa extreme grid. Medyo nasa delikadong level siya ng grid. Okay? Ang last time na nagkakaroon tayo ng mga matataas na grid, ito actually, no? Saan ba to? August 2022 pala to, no? Ang mga matataas na grid natin, mga bandang market tops, no? Market top. At ito, November, ano kaya to? November 2021. Tingnan natin, ha? November, nasa November 2021. Ito, no, andi dito lang ang November 2021 ng ano, no, ng ATH natin, 69.7%. At kung titignan ko, kumpara natin dito, 78.9% na agad ng ganito lang kababa, no? Tapos andi dito, mas mababa pa ang grid dito. Pero nag-dump pa rin siya. So, overly greedy ang mga tao dito, extremely greedy ang mga tao dito sa ngayon. Kumpara dito, no? Bakit kaya? No, ano yun, kung pwede natin masabi, may some sort of divergence doon na mas mataas yung grid dito kaysa dito, no? Bakit kaya? No, may potential na kakalabasan nasa extreme levels tayo at pwede tayo magkaroon or bumalik sa fear area ulit. Okay? So, gusto ko lang i-point out, no, na yung grid dito extreme kumpara dito sa ATH. Na pwede natin masabi, okay, mas hindi takot ang mga tao dito. At mas kung ito pa ATH, no, dapat mas mataas ang grid nito, no, or more like may expect nila magpapampa dapat to, no. Pero dito, no, kakaiba na, extreme grid na. So madalas kapag nag-aaron tayo ng extreme grid, nagre-reset yan, no, so mag-aaron ng some sort of takutan. So ando doon yung idea na pwede tayong mag-dump or at least pwedeng magkaroon ng correction. Pero pag gantong nasa extreme grid tayo sa market sentiment natin, at kung eto, no, kung nasan banda tayo, kung nasan lagi yung mga market tops, ito mga market tops to, no, yan, market tops, ito kahit ito 69% pa lang, magsi-70 pa lang, market top na agad yan, no. So dito sa mga area to, puro market tops. So ano kaya meaning nito kung nasa matataas na grid levels tayo? Most likely baka nasa market top kasi tayo, or at least local top lang na na potential na corrective move to the downside. So kung kung optimistic tayo, corrective move to the upside lang, then isa pang push to the upside. Pero pag sinabi nating talagang market top ng structure na to, kalabasan meron tayong C-wave. Okay? So ayun ang isa sa mga nagpapa-back up sa sa idea ko na masyadong mataas ang grid natin sa low levels na to kumpara dito sa mga ATH na to na medyo mababa ng onti ang grid pero ATH pa rin, no? So kailangan natin bantayan yon. Ang next natin, ito si Kuya, no, si Chiki Crypto. Mapapansin natin kung saan nagkaroon ng FTX crash. Ito ang FTX crash area na to. Tama ba to? O tama, ito yung BTC, no. O tama. Ito ang ang mga Kraken wallet, no, Kraken wallet. So nagkaroon ng FTX crash
Syempre kapag mawawala sa mundo, mawawala sa existence ang isang exchange, anong gagawin mo? Kailangan mo ilipat lahat ng pera mo pabalik sa sabi natin ledger wallet mo o kaya sa hardware wallet mo. So ang kakalabasan, yung mga wallet sizes lalaki, no? Para hindi ka mawalan ng pera na mababankrupt, mazizero yung FTX or baka mahack ka ng FTX, no? Kailangan mo talaga alisin yung ano mo, yung lahat ng BTC mo. Ang kakalabasan, mag-spike up ang mga wallet sizes ng Kraken. 10,000 over to, no? 10,000. Pero ba't kaya ganon? Nagpapump tayo, pabagsak ang Kraken wallet. Nang pabagsak, ibig sabihin meron tong may selling pressure or more like liquidity exit ang mga Kraken. So tingnan natin kung meron pa ba sa whales. So ito yung Kraken, no? Ito ba yung whales? Over 1,000 to, no? Okay. So mapapansin natin, no? Dito meron tayo, so ito papakita ko to na mabilis ha. Meron tayong basic na, no? Basic impulse wave theory at yung basic na support resistance, no? So mapapansin natin dito, andi dito yung malaking accumulation, no? Which is ito yan. Etong area yan. Ayun yung malaking accumulation. So kung meron tayong basic na support resistance at meron tayong basic na A, B, C running flat correction pump, most likely dito papasok ang mga whales. Pero nagkamali sila dyan kasi nagkaroon ng Luna crash, nagkaroon ng sunod-sunod na kalokohan sa crypto na 3 Arrows Capital, Celsius, yung FTX rin, gano'n, no? Maraming nagsibagsakan na mga projects. At nahanap din natin yung mga fraud projects, no? Fraud projects. So ang kinalabasan, dalawang isip ang mga whales dyan. So ang kinalabasan, sa dump na to, nagda-dump din sila, no? Sila ang nagpapagalaw ng dump na to at ngayon flat sila, no? Flat. Walang galaw ang accumulation dito. Walang accumulation dito sa bottom na to. Ito yung bottom, ha. Ito yan. Ito yung bottom na yan. Wala silang accumulation. Sa pump na to, wala silang accumulation. Bakit ganun? Hindi natin sure actually, no? Pero baka kasi lang, ha. Nakikita rin nila to, no? Itong ABC correction na to. At nakikita rin nila itong historical interest rate. Yan. Nakikita rin kasi nila itong paparating na some sort of na kailangan kailangan magkaroon ng dump nitong rate hikes, no? Kung double check natin sa S&P 500 dyan, SPX, yan. Hindi pala, ito pala dapat add simple pala, no? SPX yan. Doon nag-aaroon ng matitinding bear market. Maliit na bear market dito. Yan, maliit na bear market din. Dire-diretso pa. Okay? So dito rin sa interest rate. Pwede tayo mag-rate cuts, no? Pero indication ng rate cuts na mahina ang economy or indication na papahina ang economy. So kapag mahina ang economy, ang alabasan, magtatago ng pera ang mga tao. So generally, ang pag-rate cut indication na gustong palakasin ang economy kasi masyadong mahina ang economy, no? Ang kakalabasan. Then ang gagawin ng BTC at ang mga stock market, most likely magdadump din muna bago tayo magkaroon ng pump. Okay? Hindi natin sure kung gaano kalaki. So papasok ulit yung prediction natin. Punta tayo ng BTC. Papasok ulit ang paano ko tatanggalin yon? Yan, balik tayong BTC. Papasok ulit yung prediction natin na may possibility na magkaroon tayo ng C-wave na ganito kalaki. Okay? So, ang grid level natin masyado mataas for a very low price. Ang impulse wave theory natin sinasabi, pasok na pasok lahat ng potential criteria para magkaroon ng dump. Ang mga whale wallets,
walang type of accumulation. So, only time na nagkakaroon lang sila ng accumulation kapag nagbo-bull market na. So, tingnan natin kung papakita niya ba to. Ito ba? Hindi, ito yung yung mga maliliit na wallet sizes lang eh. So, hindi niya pinakita, no? Wala na, hindi niya pinakita dito sa history, no? Pero do sa left side, wala kasi akong data niyan eh. Nakikitingin lang ako. Do sa data niyo, do sa left side, yung etong part na to, nag-accumulate na dyan pa lang bago yung matinding dump na to. Malaking accumulation ng mga whales dyan. So, tsaka siya nag-pump, no? Dito, hindi natin makita. Kahit dito, hindi natin nakita. Dito, hindi natin nakita. Actually, nagbebenta pa sila dito, no? Tapos itong pump na to, hindi natin makitang nag-accumulate. Okay? So, ay lang yun yung gusto ko i-point out, no? Tapos, siguro last one na to, no? Actually, buray natin lahat to. Yan, last one na siguro to. Sa history ng BTC, no, ito lang recap lang rin to, no. Pero first time tayo bumagsak dito sa ATH na to. Sa mga previous ATH, hindi. No? Kasi marami ako napapansin na kinukumpara tong structure na to dito sa mga to, dito sa mga to, dito sa mga to. Medyo maraming kakaiba dito sa dump na to, no. Medyo maraming kakaiba sa dump na to. First time to, no. Kung titignan natin sa weekly to, meron tayong first time dyan na yung 200 MA natin, yung itong puting to, yan, first time tayo tumambay sa ilalim ng matagal dyan. Nasa ibabaw na tayo, no? Pero hindi pa nangyari to sa history ng BTC. Okay? Ngayon pa lang nangyari. Recently lang, dito sa February 2023 rin, meron tayong bearish cross. At mukhang magkakaroon tayo ng bullish cross dito. No? Hindi pa nangyari yun sa history ng BTC. Wala dito. Wala dito, wala dyan. Wala rin dito. Hindi pa nangyayari yun sa history ng BTC. Ngayon pa lang. Marami first time, no? Marami first time. So, yung pag-compare ng mga to dito, compare ng mga to dito, medyo masasabi ko hindi valid, no? Hindi ganun ka-valid. Pero possible naman. So, ayun ang yung masasabi kong biggest and boldest prediction ko na sa tingin ko may panibagong gagawin si BTC at hindi ganito, hindi ganyan, at hindi rin mga ganitong previous data na to. Kasi marami tayong bagong gagawin most likely sa nakikita ko. First time tayo mag-aaroon ng rate cuts. Ang Fear and Greed Index natin masyado mataas for a very low price sa BTC sa ngayon. Ang whales first time na hindi nag-accumulate sa potential bottom. Bakit kaya, no? Kakaiba. Bottom to, no? Kung ito yung bottom, ba't di sila nag-accumulate dito? Hindi natin makita. Possible na na retail lang talaga ang magpapagalaw nito, na higher high tayo. Okay, fine, okay. Yung prediction ko magkakamali, kakalabasan. Pero first time nila gagawin 'yon, yung mga whales. So hindi natin sure first time gagawin ng mga whales na hindi sila mag-accumulate sa potential higher highs, no? Sa potential higher highs. Kung ito na talaga yung bottom. So kakaiba 'yon, no? Kakaiba kasi dito sa mga area to, nag-accumulate talaga sila kapag pa-bottom na. At ni-ride nila to. Ito kung bottom na to, ba't di sila nag-accumulate? So ay lang, medyo parang food for thought yun, nakakalabasan na pwede nyo pag-isipan bakit kaya hindi ganon. Ano pa ba? Impulse wave theory, pasok na pasok lahat ng indication dito, no, ng rules ng impulse wave theory. 50% rule, yung retracement rule, 50%, nasa area siya ng 50%. At yung C wave natin, 1.236 hanggang 1.272, pasok na pasok doon sa mga area yon. Okay, dito sa mga area to. So, i-take nyo kung gusto nyo idea lang to. Nasasabi ko, disclaimer ko, no, ang experience ko hindi more than 2 or 3 years. Hanggang doon lang, 2 to 3 years lang experience ko. Pero kung titignan natin lahat ng data, kung gagamitin natin ng logic, kung gagamitan natin ng lahat ng natutunan natin at yung mga outside sa crypto pa, masyadong maraming confluences na nagsasabi na parang meron tayong paparating na dump, no? Na itong pump na to medyo kakaiba. Bakit 3 waves lang to, no? O pwede kasi hindi pa kasi tapos, no? Baka pwede pa mag 5 waves pa yan, no? Pero kakaiba kasi siya, no? Ito lalo na to, bakit 5 waves to? Bakit 5 waves pababa to? Kung correction lang to, no? Pwede kasi ganito rin naman, no? ABC. Pero
masyadong mahaba naman to. Masyadong mahaba to para maging part ng ABC na to. Mahaba masyado to. Okay? Ang C-waves, mabibilis na drops yan madalas. Mabibilis na drop. Pero medyo mahaba tong drop na to, no? At mukhang bagong type of structure to na ganito kalalaki. ABC. No? Ay lang yun ako. Nakikita ko sinasabi ko sa mga previous video na medyo nasa bullish side ako. Okay? Up until now, nasa bullish side ako. Hanggat hindi natin nabibreak to. Balik ko. Yan. Hanggat hindi natin nabibreak to, no? Hindi tayo nakabalik dyan. Okay? So, yung yung prediction kong yun, napakalaking type of prediction to na siguro wala pa atang masyadong nakakita nito. Wala akong nakikitang bihira ako makakita na nagpe-predict ng ganito at hindi sila firm dun sa gantong klaseng prediction. Isang rason dun most likely siguro kasi maraming bad trip sa kanila, no? But ito yung pinapakita mo sa akin, baka hindi ako makabili nito kakalabasan, no? Ako okay lang naman kasi maliit na technical analyst lang ako sa YouTube, pero kahit siguro pag lumaki yung YouTube natin no, most likely ito pa rin yung papakita ko pag may nakikita akong malaking sign of potential move, no? So ay lang ang focus ko madalas long term time frame, no, kasi tamad ako mag-take profit, tamad ako mag-take position, no. Gusto ko kapag nakapag-take position na ako, naka-sit back at relax lang ako, no, na hinihintay ko lang gumalaw ang market para sa akin. So kaya may mga trades ako dito minsan, no, may mga trades ako dito minsan. Tapos hindi ko tinitake profit kasi tinatamad ako pag-aralan yung market minsan, no, na dito na kaya magte-take profit. Gusto ko pa kasi tambay ko na lang, o kaya eto for example dito rin ata meron akong short dito. Hindi ko tinake profit dito sa mga area to ata, o tinake profit ko ba? Pero lang yung tipong nakapump na siya ng onte tsaka pa lang ako nag-take profit, mga ganon. So ay rin isa kong problema no, kapag yung mga day to weekly trading, mga some sort of swing trades, medyo tamad akong bantayan. Gusto ko talaga long hodl, yung tipong naka-short ako dito, then sa ilalim, naka-long ako dito, then sa taas pa ako magte-take profit. Mga ganun yung ko. Kaso medyo may pagka-degen play yun, degen play. So huwag niyo siguro gagayahin yun. Para sa akin kasi tamad lang talaga ako. Pero ayun lang siguro extra video natin. Gusto ko lang i-point out na yung boldest prediction ko, baka mag-lower lows pa talaga tayo. Dahil sa nakikita ko data. Ito masyado mataas to para sa low price. Ito masyadong walang pump, walang accumulation nakikita sa whales. Meron tayo sa Kraken din, meron tayo sa Kraken nag-take profit or anong tawag dito? Pumapasok ang BTC nila papunta sa exchanges. So anong pinaka-rason nun kung pinapasok nila galing wallet nila papuntang exchanges ang BTC nila? Most likely kasi para magbenta, no? Para magkaroon ng liquidity exit, no? Lalo na nagpa-pump to, good opportunity para magbenta, no? So ay lang yun yung nakikita ko sa ngayon, no? Mukha tong liquidity exit. Ang whales naman mukhang hindi nagpa-participate sa potential bottom dito na mag-ATH tayo. Parang hindi mangyayari, no? Isa nakikita kong data. Lalo na may paparating tayong mga rate cuts, interest rate na rate cuts paparating next year na historically nagkakaroon ng mga types of recession, or at least lang nagkakaroon ng massive dumps sa mga sa rate cuts, no, mga ganitong rate cuts sa ganito, rate cuts sa ganito, kasi ang rate cuts kasi nag-i-indicate na mahina ang market, economy. So i-stimulate ang economy para mapabalik ang lakas ng economy, no? So ilang yung point ko. Wala na tayong pag-uusapan pa. Yung trading idea sa last video. Ito siguro mga after 1 hour or 2 hours ko mapopost to. So ayun siguro update natin dito sa extra video na to sa boldest prediction na lower lows, no? So ilang ingat sa trades at GG's boys.